At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga yung sa karugtong nung sa kanina. Pero ayan, ay bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so kanina nga ay natapos na itong hamunan sa pagitan ni Beyond Netero at saka ng mga Zodiacs. At so pagkatapos niyan ay balik naman dito yan sa may hallway dahil tapos na nga rin itong reporting ni Bagotilio at kino-congrats na ngayon siya dito ni Manong kasi nga ang ganda nung sa reporting niya. Pero ang tanong nga dito ni Bagotilio ay okay lang daw kaya yun? So tanong si Manong, sabi niya nga dyan ang alin? So sagot, itong si Bago at ang sabi niya nga dyan kasi nga diba lahat nung sa risk at saka danger present niya na doon nga sa report niya. Pero yung sa mga nakatataas ay parang wala nangyari sa kanila. Magtutuloy pa rin sila sa pagpunta doon sa Dark Continent. Eh di ba? Parang contradiction yan sa gustong mangyari ng V5. At so ito, sagot ngayon. Itong si Manong at ang sabi niya nga dyan, pagdating sa bagay na yan ay wala na silang problema. Kasi nga, ang trabaho lang nila ay i-present sa mga tao yung risk at saka yung danger sa mga pupuntahan nilang lugar. At then after nun ay sila na bahala kung magtutuloy sila sa pagpunta doon o hindi. So ang ibig sabihin, nagawa naman na talaga ng maayos ni Bagotilio yung trabaho niya. Pero dito ay parang nalulungkot nga siya. At ang sabi niya nga dyan, na yung mga nakatataas nila halatang di naniniwala dun sa libro na binigay ni Manong patungkol sa Dark Continent at saka nga dun sa mga threat. Pero ang katotohanan niyan, yung mundong araw ay nagawa yung standard niyan dahil nga sa nilalaman ng libro na yon. At so dito, biglang tawa itong si Manong, pinagtatapik niya. Itong si Bagotilio sabi niya nga dyan na ayos, okay siya. Kasi nga magiging mahusay siya na manager, parang siya sabi ng ganyan. At then ay pagkatapos niyan ay talo na nga dito sa Kakin dahil inintroduce na nga itong si Black Whale. At eto nga, yung sasakyan papunta doon na sa may Dark Continent. So kaya nga dito tuwan-tuwa na yung mga tao at ang sabi nga, etong si Black Whale, ang simple lang ang itsura niya pero mahal yan. At dineclare ni Haring Huiguru na magagawa nga siya ng 20 pang ganito. At nangangako siya na sa loob ng 5 taon ay 100 million na tao yung madadala niya o dadalhin niya doon sa may Dark Continent. At eto yung unang-unang Black Whale na ship na to, dito sasakay sila Beyond kasama na yung 14 na prinsipe. Pero syempre of course may mga kasama ring civilian dyan. Pero yung sa pagdating sa mga civilian ay pala bunutan kung sino yung mga kasama sa kanila sa pagpunta dun nga sa may Dark Continent. At then ito nga ay habang tinetelevice eto si Black Whale dyan ay talo na nga ngayon dito sa may studio. So dito ang sabi nga ng mga reporter na sige, pag-usapan nga nila yung napakagandang plano ng pagmamigrate ng Kakin doon nga sa may Dark Continent. Kasi nga, ang dami pa rin ng mga tao yung talaga nag-aalala, yung natatakot kasi nga alam nila yung risk pagpunta doon nga sa Dark Continent. At eto, tuloy pa nga nito nung babae na yung pinakamataas nga raw na level na risk ay sinasabi na aabot hanggang C. Pero ang tanong niya nga dyan, gaano bang kadelikado yung mga creature na yan na nandoon nga sa Dark Continent at ano, yung mga CC na rank na yan na risk, sabi niyang ganyan. At so dito, sagot, etong si Manong at ang sabi niya nga dyan, yung risk level C, ano yan yung mga bear, yung mga pating, yung mga makamandag na ahas, mga bubuyog, ganyan. So kapag minalas-malas ka, ayan yung pwede mong ma-encounter sa Dark Continent, sabi niyang ganyan. So talagang minamaliit nila itong Dark Continent. At ang tuloy pa nga dito ni Manong, pero marami nga sa netizen sa online ang sinasabi na sigurado dyan sa Dark Continent meron dyan yung mga level A o level B na creature. So ibig sabihin mas makamandag, mas delikado pa yan sa C. So ibig sabihin mas mababa yung letter, mas delikado nga. Pero ayan ay tinatawanan nga lang ni Manong yung mga opinion na yan ng mga netizen. Pero ang sabi niya nga dyan na sa bagay ay hindi naman nila talaga alam kung
kung ano nga yung nandoon pa sa Dark Continent. Kaya sige, pwede pa rin nila na i-consider nga yung sinasabi ng mga netizen. But then ay dito paliwanag ay ni Manong na base dito sa ancient ruins, yung mga calamities na nakuha nga raw na galing dun sa Dark Continent at pati na rin yung napakaraming tao na namatay dahil dyan sa calamities na yan, ay sinasabi yung mga tao namatay kasi nga dahil lang yan sa virus. So ibig sabihin, iniisip nila na mga virus lang, mga sakit lang etong calamities na to. Kaya nga pagdating daw dyan ay wala nang problema kasi nga kayang-kaya niyan solusyonan ng modern medicine ngayon. So kaya kung pupunta dun sa Dark Continent ay magiging wala nang problema. At ang totoo nga raw niyan, yung mga mineral kung saan nakita itong mga virus na to, mga valuable item nga raw yan sa sinasabi, mga dream item yan. Kaya kung pupunta dun sa Dark Continent ay sinasabi nito ni Manong na talagang gold rush yung mangyayari sa kanila dyan. At so habang nagpapaliwanag nga dito si Manong ay dito sa isang parang bahay ay may naglalakad na nga dyan. At eto nga, labas na ngayon etong si Jing, sinugod niya na, pinuntahan niya na etong grupo ni Bian. At eto, tinginan sa kanya lahat, etong mga tatahimik sila. At ayun si Pariston, tingin-tingin ngayon siya dito kay Jing. So eto, biglang salita si Jing, binati niya etong mga to, pero ang tindi ng aura na lumalabas nga dito kay Jing ngayon. At so pagkatapos niyan ay biglang punta ngayon etong si Jing dyan kay Pariston. Sabay sabi niya nga na isali mo ako, di ba lahat tinatanggap nyo, sabi niya ganyan. At so dito ay sa una napatahimik etong si Pariston, sabay biglang napangiti na nga siya, sabay biglang salita na etong si Pariston. At ang sabi niya nga dyan na nung una akala niya ay nandiyan si Jing para pigilan sila, pero ito sagot nga etong si Jing, sabi niya nga ngayon nga yung plano niya yung talagang pipigilan niya itong sila Pariston. Pero ito nga biglang salita pa itong si Jing at ang sabi niya nga dyan na ito talaga yung forte nito ni Pariston siya yung may kagagawa ng gantong napakalaking kaguluhan na naman na to. So pinapapili na naman daw ni Pariston itong Hunter Association kung ano yung gagawin nila sa provocation nito ni Beyond Netero. At depende sa isasagot ng Hunter Association o sa gagawin ng Hunter Association dyan nga sa provocation ni Beyond Netero ay magpapadala ng 5,000 kamera etong si Pariston. At so kaya dito ang sabi ngayon ni Jing na tumigil na etong si Pariston sa paglalaro dyan sa Hunter Association kasi nga enough na yung nagawa ni Pariston dyan. At etong si Jing ngayon, siya na nga raw yung personal na makikipaglaro dito kay Pariston simula ngayon. At hindi siya titigil hanggang hindi nga raw nagmamakaawa etong si Pariston na tumigil na etong si Jing. So matindi bumanat etong si Jing, pero eto nga biglang ngiti etong si Pariston at ang sabi niya nga dyan na aba ngayon ay nagpe-pay attention na etong si Jing ngayon dito kay Pariston. Pero salita nga ulit dyan etong si Jing at ang sabi niya nga dyan, o sige tignan natin kasi nga baka ginagawa lang daw yun ni Jing para sa sarili niyang kasiyahan lang, sabi niyang ganyan. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong chapter na to. At so ayan ay ang lupit na ito ni Jing, sinugod niya itong ang hideout nila Beyond Netero para lang sumali. Pero yun nga guys ay abang-abang nga lang ulit para nga sa kasunod na ito, so bukas naman. So yun lang naman at maraming salamat nga sa panood dito kay Hunter natin. So eto na, si pambansang team song ulit natin.